ay hindi pa rin po kami pinagbibigyan. Ang sabi daw po ay sa Meralco, nagtutudyuhan sila. Unang-una, pwede itong bumulwak, pwedeng malaglag yung mga halo. Ba't kayo iwag yung sapatos? Po, kuya, importante yan. Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Guys, today is a special day. May buhos po tayo. Andito tayo ngayon sa isang project natin sa Parañaque para tayo ay magbuhos. Samahan nyo ako mga tol. Boss, ilan yan? Ilan yung ginawa nyo? Mamaya yung isa kailangan lilipat lang tapos bubugan na tayo. Opo, diretso na po. Thank you. Yun nga mga tol, andito tayo at eto na, nagbubuo sila. Ang ganda ng pagkakalatag ng mga bakal dito. Yun nga mga tol, makikita nyo, yung pagkakalatag ng mga bakal dito ay napakagaganda. Kumbaga tuwid na tuwid, kumbaga talagang parang kala mo sinukat isa-isa. Minetrohan ng todo. Kita nyo, nakaready na rin yung mga rebar sa mga poste. Masinsin yung mga bakal natin dito sa mga hugpungan, sa poste, sa biga. So mga tol, kapag nagbubuhos tayo, importante na meron tayong vibrator. Malaking tulong to. Ginagamitan niya ng vibrator to mga tol. Ayan. Nakikita nyo nakabang na lahat yung mga plumbing system natin. Meron tayong lababo, and then the floor drain. Meron tayo sa inodoro. So ito sa inodoro, sa mga lababo. Ayan, nakalayout na yung mga tubo natin. Ayan, tsaka ito yung floor drain natin mga tol. So medyo malaking CR dito. Ayan. So kapag nagbabibrator tayo mga tol, iwasan natin na hanggat maaari tumama sa may pinakabakal. Kasi dun humihiwala yung mixture natin. Ayun. At pag nagbabibrator, hindi masyadong matagal, nasa around 8 to 10 seconds lang, or pag minsan 10 to 15 seconds lang yan, tapos lipat ka na uli. So ganun ang tamang paggamit ng vibrator, Hindi porke nagbabibrator, nakasanayan na pinapadikit sa bakal, Hindi maganda yon. Ayan. So pag minsan kasi medyo masinsin yung mga bakal, kaya nahihirapan yung vibrator na makalusot, So bibigyan natin ng espasyo lalo na sa mga gilid, yon. Pwede yung vibrator doon. At isang track na sila. Dito naman tayo sa kabilang side. Hindi mabitin dito sa bandang likod at sa mga hugpungan. Kasi may mga diskarte rin pag pinuputol natin yung mga pagbubuhos. Hindi tayo basta-basta nagpuputol ng pagbubuhos. So may mga diskarte yan. So mahalaga na yung mga hugpungan masarhan. Lalo na dito sa crossing beam. Yan sa may poste. Dapat may laman yan. Ngayon kung hindi man mapunuan lahat, dapat at least 1/3 or at least 1/4 of the total span ng beam yan, may laman. And then dapat naka-slant para pagdating nung next batch, maganda yung pagpuputol ng biga kasi dapat pag pinuputol natin yung biga naka-slant dapat yan. Yan. Mababasa natin yan sa mga design book at dinidiscuss din to ng mga teacher natin. Kung magpuputol tayo ng biga sa pagbubuhos. Kasi unang-una may tinatawag na setting of concrete. Pag sinabing setting of concrete, ito yung panahon na doon siya nag-i-start na tumigas. Typically mga 3 hours. Pero depende dito sa mga ready mix kung paano yung mga additives na inilagay nila. Hindi natin alam kung ano yung nilagay nila dito. Pero according to the book, ang setting ng concrete ay nasa 3 hours, 2 to 3 hours. Sige ba, 4 hours. Depende sa mixture nila. So, ganun yung diskarte, So, yung unang order natin, nasa 9 cubic. And then, yung to follow na order natin, nasa... So dito, nagpalabis na tayo ng pinasobrahan talaga natin. Kasi ang initial plan kasi, yung pinaka-mixer, dapat nasa labas ng kalye. Ang nangyari, nagawa ng paraan para maipasok. Kasi nagpadagdag ako sa ang akala namin nasa kalye yung yung pumpcrete natin. Ayun, yung line pump So yun nga mga tol, sabi nila, nasa 4 hours yung setting ng concrete nila. According sa mga coordinator nila. At para sa mga nagtatanong mga tol, magkano nga ba ang nagastos natin dito lahat-lahat? Ito po ay 111,000 pesos. So bakit nga po ba? So 17.5 cubic meter times 5.4 equals 94,500. Line pump charge which is 11,500. So all in all, nasa 106,000 na.
At yung labor cost natin, yung mga mason, yung mga nagpatag, ay nasa 5,000, which is ang total cost 111,000 pesos. So yun mga tol, ayan. Akala mo may laman na yung poste, biga, pero pag tinamaan na ng vibrator, wala pa palang laman. Boss, pabagsakin mo yun dun sa ano. So yun nga mga tol, waiting tayo dun sa second batch. So andun sa kabilang arko, dun sa may tulay. Tulad na sinabi natin kanina, may dalawang taong nagtataas ng mga wires dun sa dinadaanan ng mixer truck kasi mabababa yung mga wires. So panawagan po dito sa kapitan, baka pwede nyong tulungan yung mga tao dito, yung mga residente, kasi hindi pa po kami nabibigyan ng pagkakataon na tulungan dito kasi nga hindi pa pinuputol yung mga puno. Pero humingi na po kami ng sulat kay kapitan, ay hindi pa rin po kami pinagbibigyan. Ang sabi daw po ay sa Meralco tutudyuhan sila. So, kay Kapitan, sa Meralco, sana po ay magtulungan para po tayo ay hindi mahirapan kapag tayo ay nagbubuhos ng bahay. Ayun, okay po ba? So, shoutout kay Kapitan tsaka sa Meralco. Ang dami po ditong mabababang mga puno. Sana ay matulungan kami dito sa San Antonio Valley 14. Yan. Dito sa Parañaque. Ayan. Baka sumikat yung Kapitan. Iboto nyo sa darating na halalan. At ang hirap nga. So yun nga mga tol, nakakatuwa kasi itong grupo ng Omnico nagbigay agad ng 5 sample. Hindi, ng 6 na sample. So tigatlo daw tayo. So kada truck, ganito yung kanilang standard procedure. Yung kalahati sa kanila, yung kalahati sa amin. Para ma-verify kung nasunod ba yung hinihingi nating desired strength na 3,500 PSI, 3-port gravel, and 14 days na curing. So mga tol, 14 days lang ang ginamit natin dito. So bali ang slump nito nasa 6 inches. Yan. So nakakatuwa kasi it's our first time na magbigay sila ng ganito kadaming sample sa mga supplier natin. So yun nga mga tol, shoutout sa Omnico Ready Mix Supplier. Ayan. Kita nyo yung ilalim nito. Gumamit tayo ng plastic board and tubular. Ito yung mga in-order natin na 15mm. Ayan. So, nag-try tayo ng 15mm ngayon. At masinsin lang yung ating mga tubular na ginamit. Every 1 foot ang distansya niya. Ayan. Kasi kung medyo makapal naman yung plastic board na ginamit nyo, pwede na yung 40 cm. So, dito gumamit tayo ng 30 cm na distance ng mga tubular. Kasi yung ginamit natin plastic board dito ay 15mm. Kasi yung mga last projects natin, gumamit tayo ng 18mm na mas makapal sa 15mm. So dito nag-try tayo, okay din. So ganun katigas yung plastic board ng Royal Santec Corporation. Nice. So, tapos na, makikita yung mga double tie beam natin dito. Ayan, nakasampa. Ayan, medyo masinsin yung ginamit natin dito. Nasa around 80 cm lang yung pagitan ng mga tubo. So nagkaroon tayo ng 5 layers dito na set of scaffoldings pa diretso hanggang washing area. Ganun kasinsin dito sa span of more than 4 meters. And then nag-support din tayo sa gitna. Kikita nyo sa gitna. And then meron tayong mga U-head sa taas. So bali ganun, kapag tayo ay nagbubuhos, makikita nyo. Bukod yung tukod sa mga labas, meron pa rin tayong mga tukod sa gitna ng biga para maiwasan yung mga paglundo ng biga na iniiwasan natin na mangyari kapag tayo ay nagbubuhos. Unang-una, pwede itong bumulwak, pwedeng malaglag yung mga halo, pwedeng masira yung mga forma natin kung kulang ito sa tukod.